Ba ang Diyos? Napagod po ba kayo? Amen. Ang kinin po natin, yung mga lumabas na pawis po sa ating katawan ay kagalingan po ng ating katawan. Ang pagsasalu-saluhan po natin ngayong umagang ito ay ang kahiwagaan. Magbabahagi lang po ako ng karampot tungkol po sa kahiwagaang ipinadama at pinasilay sa akin ng Ama. Bago lamang po ito, bukod po sa kagalingang pinagkaloob sa akin ng ating Ama. Ano ko na po yung magmi-mission ang kapatiran sa Batangas. At hindi po ako mapalad na nabunot na makakasama sa misyon. Pero ako po, nagmimithi po talaga ako na makasama sapagkat gusto ko po uling maranasan na maging bahagi ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Hanggang sa hindi na nga po ako nabunot, may nagsabi po sa akin, at sa mission po namin sa Valenzuela, ako po'y nakasama, at sa upuan po ng choir, bago po pala yun, sinabi po sa akin ng mahal na Apo na, ang kinin mo anak, makakasama ka. Mula po nung sinabi ng mahal na Apo yun, hindi na po ako nag-alinlangan pa o basta sinano ko na po na makakasama ako. Hanggang nasa Valenzuela na po kami, doon po sa kinauupuan ko, nag-aalay na po ang Apo ng candy. Hindi po ako umalis kung saan po ako nakatayo. May bumagsak po sa harap ko na 3 candy. Ang nakalagay po ay, "It's a yes, no problem, be happy." Inangkin ko po, nasabi ko, Lord, ito na yung sagot mo, makakasama ako. Hanggang sa tapos na po ang gawain, nakita po ako ng mahal na Apo. Inakay niya po ako, sabi niya, "Anak, buhay ang Diyos, makakasama ka." Sabi ko, Lord, salamat. Pag nagmithi ka pala ng totoo sa puso mo at nararapat, ipagkakaloob po niya sa atin. Amen po ba? Kayo po, sa inyo po, ano po ang mga kahiwagaan na ipinasilay o pinadama ng ating Ama? Meron po ba? Hello? Hi? Okay. Ngayon po, ang una ko pong tatawagin ay siya po ang naging abala sa upang magkaroon ng katuparan pag may misyon sa Batangas. Wala pong iba, kundi po si Tita Nora. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mahiwaga. Tunay pong mahiwaga ang Panginoon. Sapagkat hindi naman po, 20 po ng Agosto, August 20, sa Valenzuela po ang misyon. Tapos po, kinabukasan, 21, punta na po kami ng Batangas sa mga kasama ko. Noong 21 pong yun, talagang sinagawa po namin yung ulan. Maulang-maulan po talaga. At halos hindi, pagdating po namin sa Tagaytay, halos hindi po namin makita yung dadaanan namin dahil mga 2:00 pa lang po ng madaling araw, walis na po kami sa bahay mag-asawa para sunduin po namin isa-isa yung mga kasama po namin sa Valenzuela. Pagdating po namin ng Tagaytay, sabi ko, Diyos ko, patawirin mo naman po kami dito, magkabila po, bangin ganyan. Buti po sa Baguio, kabila lang po, bangin, kabila, may bundok. Doon po, tinatawag na payapa, kaya nga po yata tinawag na payapa, pag nalaglaga talagang papayapa ka. Dahil kabila dito, bangin, kabila, bangin. Ginagawa yung karsada. Ang mga kasamahan ko po, nagbibiro na tinahanap nila yung bahay ni Willie. Ako naman po na makita ko po yung dadaanan masyado pong maulap. Pumikit na lang po ako at hinihiling ko talaga na makalagpas kami sa lugar na yon. Awa po ng Diyos, ayan po ang mahal na Ama, ang Divine Mercy. Para pong hindi po tunay pong nahahawi yung ulap, nakakadaan po kami. Nung makarating po kami doon sa Kalaka, sa Batangas,
Nakita po namin ang laki ng alon. Pero sa pagkakataong yon, tunay na mahiwaga ang Panginoon dahil hindi po ako, kahit pong asawa ko, nag-uusap po kaming dalawa, nakaramdam ka ba ng pagod? Hindi. Ikaw ba? Hindi. Yung pong bagay na yun ay isang hiwaga na po sa buhay namin dahil sa edad ko po magsi-66, 64 po siya, pagod na po sa pagmamaneho. Hindi po kami nakaramdam na anumang bigat ng aming katawan. Basta kami pong mag-asawa ituwan-tuwa noong 21. Pagtuntun po ng 22, sabi po namin mag-asawa, gagawin natin, bahala Ama. Dahil ibinigay niya sa atin ito, makakatapos tayo, makakahulagpos tayo sa 20, tsaka 22, 23. Hindi ko po malaman kung saan ko po hinuhugod yung nasa laman ng... Pag sinabi pong, atawag po yung anak ko, ite-text po, kasi po yung anak kong matabang kasama po dito, dinistino ko po sa pagluluto, kasama po ng kapatid na ini. Sila po nakadistino yung dalawang mataba. Tapos, iba naman po, nakadistino, kanya-kanya po ng gawain. Tinitingnan ko po sila, dahil puro mga matanda, mga may edad po sila sa akin, pero hindi ko po sila nakitang napapagod. Masisigla po sila. At talaga pag sinabi nila, Kanora, walang ganito. Hahanapin ko asawa ko. Dalhin mo jeep, punta tayo sa bayan. Nasa bayan kami, magte-text, sino. Walang ganito, kulang ganito. Sige, hugot na lang po kami ng hugot. Hugot na. Sabi ko po, Ama, bahala ka na. Alam mo po ang laman yan. Bahala ka na po dyan. Hugot po siya, hugot din po siya. Sa totoo po, hindi po namin naramdaman ang pagod. Hindi po kami na problema kung saan kami huhugot. Ang Ama po, ang tunay na nagbigay sa aming mag-asawa at 10 ng aking mga kasama ang taga Valenzuela chapter. At ang hiwaga pa pong binigay, alam niyo po, doon sa pangalawang pinuntahan natin sa salong, hindi po ako kilala doon eh. Kilala po ako doon sa bayan at saka doon sa unang pinuntahan natin. Ginawa po namin, may pumunta lang sa bahay namin, tinanong ano yan. Pinaliwanag ko po, baka pwedeng makumbida. Sabi ko, teka, pagpapaalam muna ako sa Quiapo Conching. Pag nasabihin ko muna, sinabi po ng asawa ko. Kinabukasan po, umagang-maga, lumakad, nawala po kami kahit hinahanap. Pumunta po kami mag-asawa, bago po kami na malengke, pumunta kami doon. Alam niyo po ba, isa lang po ang ginamit ko. Yung pong pinaka-mic nila doon, konektado po pala sa bawat street. Meron palang speaker. Pinapagsalita ako doon, Ate, eto na ang gamitin mo na para masabihan ka agad yung mga tao. Dahil ngayon sinabi, ngayon gagawin, mamaya gagawin. Nagsalita po ako doon para sa Divine Mercy, kung ano po ang pakay natin doon. Maya-maya po, hindi pa po ako lumalabas sa outpost. Eto na mga tao, may dumarating, nagtatanong. Nakalimutan ko palang sabihin ko anong oras. Bumalik po ulit ako doon. Ganito pong oras kasi maraming nagtatanong. At ang hiwaga po pong binigay sa amin doon. Nung kami dumating na para mag-ayos, makasama ko yung mga cups, may nakalagay na 100 silya. Sabi ni isa, tita, kulang yan. Dahil sa atin, may higit tayo 100. Bigla pong pinaano sa akin na puntaan ko yung nakakulay berde na lalaki. Sinabi ko kulang 100. Eto na naman po ang cups. Kulang naman 100. 100 pa daw po. 100 po ulit. 100 daw po ulit. Talaga pong hindi po kami nahirapan magsalita, magsabi kung ano ang kailangan. Sila po ang nagbibigay at talaga pong tinanggap nila ang Divine Mercy. At talaga pong siguro, pinagtatakpo-takpo rin kami yung lugar na yon, tsaka ang Valenzuela, sapagkat napatid ko po na ang lugar na yun naghahayo din ng Divine Mercy sa bawat bahay. Kaya po, napag-usapan po namin mag-asawa, kundi po September 9 o kaya September 12, babalik po kaming mag-asawa, aalamin po namin kung anong kaganapan ng paghahayo nila ng Divine Mercy. Tunay na mahiwaga ang Panginoon sapagkat, sabi ko nga,
Wala kaming kapagod-pagod. Eto, narito po kami dahil vigil po namin mamaya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Patunay lamang po na kapag lingkod ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan kailanman. At maraming salamat din po sa lahat ng nangasiwa sa aming misyon sa Batangas. Sa inyo pong magkabiyak, maraming salamat po, Tita Ine. At ang susunod ko naman pong tatawagin ay isang caps na sa tuwing kumakanta raw po siya, yun pong nagbibigay sa kanya ng bitamina na nagpapalakas ng kanyang katawan. Tinatawagan ko po ang aming kapatid na Caps, si Tata Magno Guevara. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay tinawagan dito sa Banal na Dambana, ang ating kapatid na facilitator. Ako raw po ay mag-aalay ng, awit? Sige. Ako po ay mag-aalay ng awit. Una sa Diyos at sa ating lahat. Ayos. Jesus, magmula nang kita'y makilala, di na napawi sa aking alaala. At kung tayo'y magkalayo, Jesus kong mahal, luhay din na natuyo sa aking mga mata. At kung sa iyong dambana may lumapong ibon, Jesus, kausapin mo at ako ay yaon. Nagbabalik sa iyo't humihingi ng sugat ka ng puso, dibdib ay wasak. O Jesus kong mahal, patawarin mo ako ay susuyuin kita't mamahalin. Magpahanggang libing. O Jesus ko, mahal kita habang ako'y may hininga. Ang puso ko't kaluluwa ang may-ari. Ikaw divine mercy. Salamat po, maraming salamat. Pwede ba mambalik? Palakpakan natin ang Diyos. Nakakalimutan ko natin. Ang niwaga na. Isa pa. Baka hindi na pwede. Ang puso ko ay masaya magbuhat ng ikaw makilala. Ikaw na nga nangunguna sa buhay ko'y nagpahari, ay ikaw na. Di ka na nahabang, di ka na naawan, sa patnubay ng banal na Espiritu, ang banal na aral dito sa puso ko. Siya'y bawang akas, siya parang akas na Ama sa'yo. Nasaan ang iyong
naghihintay at umaasa nang dahil sa iyo hanggang may hinga di na magbabago ang sumpa ikaw na ang iibigin ko. Salamat po. Maraming salamat po, Kaps. Yan, malakas ka na ulit. At ang susunod naman po nating tatawagin ay isang kapatid kong alagad na nakasama rin po namin sa misyon sa Batangas, si kapatid na Marilyn. Muli po, magandang umaga sa tanghali ito, sa mga alagad, sa IT, sa choir, sa pasyente at sa pagkapasunod. Ang tema po ay kahiwagaan. Salamat sa Ama sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu. Ang kahiwagaan ng aking buhay ay dito ko po natagpuan sa pamamagitan ng pakikinig ko ng banal na aral at salita na ito po ay aking isinabuhay, isinagawa, hindi lang po sa nguso, kundi sa puso. Sapagkat pinatotohanan na po sa akin ng Ama ang kahiwagang na sinasambit niya palagi sa akin, na palagi niya pong itinuturan sa akin pag ako po ay nagpapabless sa mga alagad na ginagamit. Huwag kang mag-alala, anak, balang araw, ang lahat mong mahal sa buhay ay iyong maisasama sa dakong ito. Purihin, dakilain ng Ama. Isa-isa na po silang hinahaplos upang makasama ko na po sila sa dakong ito at mapasilayan ko po sa kanila kung gaano kahiwaga ang lugar na aking natagpuan at wala na talagang iba pang lugar na matatagpuan ang kahiwagaan kung hindi dito sa lugar na ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan. Sapagkat sa pamamagitan po ng hiwaga na yon ay binago niya po ang aking buhay. Lalo-lalo na po ang aking puso at isipan sapagkat wala na po akong hinahanap ngayon sa aking buhay kung hindi maging kontento kung ano man po ang aking natatanggap sa pamamagitan ng banal ng Panginoon na hindi man material or pinansyal na bagay. Subalit ang mga mabubuting salita na aking naririnig at nararamdaman sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, ay ako po ay lubusang nagagalak sapagkat doon po niya pinatutuhanan sa akin ang salita niya ay walang pagkabula. Sapagkat isa pa pong kahiwagaan ang ipinagkaloob niya sa akin, ngayon lang po linggong ito, sapagkat noong Biyernes po, bago po kami magmisyon sa Batangas, idinulog ko nga po sa mahal na Apo Kunching ang aking magulang sapagkat matagal ko na nga po siyang inaaya sa dakong ito. Subalit, pag inaya ko po siya, marami siyang katwiran, marami siyang sasabihin, wag lang siyang masama. Noong Biyernes po, dumulog ako sa mahal na Apo Kunching nang pagkatapos po ng gawain. Sinabi ko nga po, ganon-ganon. Sabi niya, anak, dalhin mo siya rito sa Lunes. Subalit nagtatalo po sa isip ko na noon ko pa nga po siya inaaya, ayaw na nga po niyang sumama. Kaya sinabi ko na po sa mahal na Apo Kunching kung ano yung nararamdaman niya. Subalit ang sabi niya po sa akin, gusto niyang makita. Buhayan Diyos, nanalig po ako sa pamamagitan ng salita,
Hindi bilang katauhan, kundi bilang espiritong ginagamit ng ating Panginoon. Walang pagkabula po ang salita niya sa akin. Kahapon po, naisama ko po siya rito na walang anong tanong kung saan kami pupunta. Ayaw niya, hindi po. Bagkus siya pa po ang naunang gumayak sa akin at sumama dito. Di po mabuhay ang Diyos. Kaya, diyan pa lang po talagang ipinadadama na po na sa akin ng Panginoon kung gaano niya ako minamahal, kung gaano niya ako pinatatatag sa mga pagsubok na dumarating sa aking buhay sapagkat talaga pong wala po ako sa Panginoon. Hindi ko na po alam kung nasaan na po ako ngayon sa pagsubok na aking pinagdaanan nung hindi pa po ako nadadako ito. Subalit, kay buti ng kay dakila niya, habang nagtatagal po talaga po niyang ipinadadama sa akin kung paano niya ako minamahal at kung paano niya ako hinahawakan sapagkat ayaw ko na po talagang mawalay sa kanya. At ang dakong ito ay nasumpuan ko na po talaga na ang kahiwagaan ay dito mo lang madarama. Kung ito po ba ay talagang bukal sa loob mo at wala kang pag-aalinlangan sa kanya. Kaya, Ama, maraming salamat po sa bawat oras, sa bawat segundo ng aking buhay. Ikaw lamang po ang tanging nakakaalam at nakababatid kung paano po ako nagsusumakit at nagsusumikap na makatalima sa Kanya na walang pag-aalinlangan. Iyon lang po at maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. At ang susunod naman pong nating tatawagin ay ang kapatid natin, si Tita Ine. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang plano po ng tao, hindi plano ng Ama. Ang plano ng Ama, hindi plano ng tao. Kahiwagaan ko po, alam ko na pong mag-mission sa Valenzuela. Nakatango na po ako sa kumari ko, na best friend ko pa, na malaki ang utang na loob ko ron. Hindi ko alam na mag-mission sa Valenzuela o Batangas. Naguguluhan ang isip ko. Sabi ko, o sige, nakatango ako, sasama ako sa iyo. Pero gulong-gulo isip ko, hindi ko alam saan ako pupunta. Sa kahigawaan ng Ama, at nagpapasalamat ako, binago ang pag-iisip ko. Nung mapunta ko rito, nagmensahe si Apo. Ang mensahe ni Apo, nagugulo ng isip mo. Ang sabi, para na akong pinitpit ang aking puso na ako ay naiiyak. Sabi ko, binago ako ng Ama, kaya ko palang iwanan ang lahat na hindi ko ang pagpapalit ang Panginoon sa isang kaibigan. Doon pa rin ako sa Kanya. Kaya ako nagpapasalamat. Hindi ko naman po alam na hindi naman sinasabi ni Kanora. Ang sabi lang sa akin ni Kanora, babaguhin ka ng Ama, masasama ka. Dimingin lang ako sa Kanya. Ang sabi ko, basta kasi hindi ko mahindian ito. Rin na nga kamo, sige Kanora, kasama na ako sa Batangas. Pero hindi ko alam, yung pala, may gagampanan ako. Kaya nagpapasalamat ako sa mga alagad o dito lahat nagsipunta, lalong-lalo na sa aming kapatiran ng chapter ng Valenzuela. Talagang napatunayan ko kababait nila, nagkaisa kami, na kami ay nagtulong-tulong, hindi ko kayang magluto kung hindi nila ako tutulungan. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Valenzuela, yung mga chapter. Nasabi ko sila talaga mababait, nagkakaisa kami. Kaya hanggang dito na lang po. Salamat po. Pag inuna niyo po talaga ang Ama, napakasarap sa pakiramdam. At ang susunod ko naman pong tatawagin ay isang Caps na naman po. Hindi ko po matandaan yung pangalan. Si Caps Amang po. Magandang umaga po sa tanghali ito, sa inyong lahat.
Alam niyo po mga kapatid, tama-tama yung tema sa nangyayari sa aking buhay. Mahiwaga. Isipin niyo po ako nagkasakit sa madaling panahon po pinagaling ako ng ama. Ako po na-stroke. Yung pong di nakakaalam, ako po na-stroke. Pero ang kaibahan po ng aking pagkaka-stroke, yun nga pong mahiwaga na antimani pinagaling ako ng ama. Dahil po sa araw-araw pong pagpunta ko rito, talaga pong pakikinig ang aking ginawa at isinabuhay ko po. Kaya po mga kapatid, sa araw-araw po na pagpunta po natin dito, makinig po tayong mabuti at isabuhay po natin sa ating kapwa ang ating pong napapakinggan sa araw-araw. Ako po di ko nga po talagang maisip na mabuti kung sa daling panahon ako gumaling. Dati po naka-NGT po ako. Tapos po yung mata ko naduduling. Tapos po sinisinok po ako. At tumutulo po ang laway ko. Pag naman po hindi ko pinahira ng tissue yung aking laway, ayaw pong maalis dahil po nag-lock nga po itong lalamunan ko. Hindi ko po maidura. Kaya po lagi po akong may baong duraan at tissue. Napakahiwaga po ng Panginoon. Sumunod lang po tayo sa Kanya. At imano po bibigay po sa atin yung ating hinihiling sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa araw-araw pong pagpunta natin dito, pilitin po natin wala pong masayang sa mga pinapakinggan po natin na banal na salita na ginagamit ang ating mahal na Apo Kunching ng ating Ama. Ilang po't maraming salamat. Maraming salamat po, Kaps. At isa na naman po ang tatawagin po namin, ang tatawagin ko po ay ang kapatid namin sa choir, si Tita Promise. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Na-miss ko po ang gawain for so many days. Sadyang mahiwaga po ang Panginoon. Mahiwaga siya sa lahat ng kaparaanan. Sadyang kaibuti niya sa lahat ng paraan, sa lahat ng bagay. Siya ay mapagbigay. Siya ay nakalaang makinig sa bawat nating kahilingan. Naniniwala po ba kayo doon? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Na-absent po ako ng ilang araw sa ilang kaunting kaabalahanan. So hindi ko po napuspos yung 1 linggo ng pagtupad sa gawaing ito, bagamat ako'y nagpaalam sa mahal na Apo. Ang hiwaga po ng Panginoon ay aking muling nasilayan nung Sabado ng madaling araw, kung saan sa kalakasan ng ulan,
kami, bagamat ang iba alagad, kasama ng mahal na apo, sila'y nakahanda ng umagang yaon, patungong Batangas para sa 2 araw na pagmimisyon. Ako naman po ay nakalaan ng sarili sa paggagayak para sa pagbinyag ng aking apo. At nung pong Sabado ng madaling araw na yon, habang binabagtas namin ang SLEX, patungong Pampanga, ay napakalakas ng ulan. Mabagal po ang takbo sapagkat si Kap ay medyo madilim ang daan, so medyo maingat siya sa kanyang pagmamaneho. Pagdating po namin sa may gawing Porac ay mayroong ginagawang karsada. At dito po ay nagulat na lang yung kapatid kong bunso sapagkat parang napaswerve kami doon sa hukay. Subalit kaibuti ng Panginoon, nabawi agad ng kabiyak ng puso ko ang manibela. Kanya kami ay nakaiwas doon sa malalim na hukay. Hanggang sa kalooban ng Ama, kami nakarating sa aming patunguhan. At nung kami nakarating na doon, kami naman ay nakalaan upang tumungo sa Florida Blanca. Florida Blanca nga po ba yun? At alam niyo po ba sa kalakasan ng ulan, yung dinadaanan namin ay matubig. Subalit napakadalas po naming huminto sapagkat yung po palang hose ng radiator ay naputol. Kung kaya parang nag-overheat yung sasakyan, kanya kami ay pahinto-hinto at nilalagyan ng tubig yung radiator. Habang ako po ay nagninilay at nagpupuri sa Panginoon, sabi ko, Ama, sadyang kay buti mo, napakahiwaga mo. Sapagkat pinagindapat niya mulang baliwag hanggang doon sa aming patunguhan sa Lubao, ay naisadsad ng mabuti, naisadsad ng mapayapa ang aming pagbabiyahe. Subalit nung ando na nga po kami, bagamat malapit na lang doon, hinto po kami ng hinto. Sabi ko, paano na kaya kung kami ay nasiraan along SLEX? Sabi ko, NLEX po, kung kami nasiraan doon, sino ang hihila ay madaling araw yon. Paano kaya lalo kaming malilate? Pero napakabuti po ng Ama at ang hiwaga niya ay muling ipinasilay niya. Sapagkat nga po na pinagindapat niyang makarating muna kami doon sa tahanan aming tutunguhan. At doon pong kaarawan na, yung pong magdamag na yon, Sabado ng gabi, hanggang Linggo ng madaling araw, hanggang mga bandang 6:00, 7:00, buhos ang ulan. Mahirap pong gumalaw sapagkat umuulan. Malakas ang hangin. Sabi ko, paano kaya ito? Subalit, dito po'y muling pinatunayan ng Panginoon. Kahit po pala pinakamatahimik nating dasal, kahit doon sa ating silent prayer at saka doon sa ating kahilingan sa Kanya, hindi man bigkasin ng ating mga labi kung ito ay nasa ating puso at kaisipan, taimtim sa ating pagdulog sa Kanya, ito ay pagkakaloob niya. Sapagkat bago pa yung araw na yon, dahil nag-uulan nga, sabi ko, Ama, nawa po sa linggong darating pagindapatin mo, na sumilay ang araw upang maisadsad namin ng mapayapa at maganda yung okasyon ng bata. Purihin, dakilain ang Ama, sapagkat nung pong bago umalis ng bahay, siguro po mga around 9 o'clock, ipinasilay po ng Ama ang init ng araw hanggang sa bandang 3:00 ng hapon. Sadyang mainit, kanya po't napakaganda ng naging kaganapan, masaya po, walang ulan. Kaya't ako'y nagpupuri sa Panginoon. Sabi ko, Ama, sadyang napakabuti mo. Muli sa akin bilang anak mong inakaisa banal na dakong ito, ay pinatunayan mo na sino mang nananalig sa iyo ng may katapatan, anumang kahilingan, hindi niya pahihindian. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos.
Kayo po, gaano po katapat ang ating kahilingan sa Panginoon? Natanggap niyo na po ba ang inyong mga kahilingan sa Diyos? Yes, 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 yes. Opo, sapagkat narito man po kayo, kung nararamdaman niyo sa inyong sarili, hindi pa kayo gumagaling. Subalit meron ng ibang pinagaling sa atin. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At sa araw-araw na ginawa niya sa ating buhay, wala siyang ginawang pangit, wala siyang ginawang masama, wala siyang ginawang makasasakit sa atin. Sa halip, ito ay puro pagpapala. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata ay isang hiwagang masilayan ng sikat ng araw. Madama ang hangin sa ating katawan. At higit sa lahat, ang maramdaman natin ang pag-ibig ng Panginoon na mula sa ating kapwa bilang kaloob niya. Kaya po, kung ang ilan sa atin dito ay hindi pa natatanggap ang hiwaga ng Diyos, akala nyo lang po yun. Sapagkat po, ang pagtungo nyo dito sa banal na dakong ito ay isang hiwaga na. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po't walang hanggang papuri sa Panginoon ang aking itinataas sa bawat araw na siya'y nakagabay. Pasasalamat ay walang hangganan sa kanyang pag-ibig na hindi humihingi ng anumang kapalit, kundi siya ay kilalanin ng taos sa ating damdamin. Ama, salamat po sa iyo, sa galak ng puso na sa akin binigay, at sa mga mahal sa buhay. Kung ano man po, Ama, ang aming mga pagkukulang na nakasasakit sa iyong kalooban sa aming mga kapatid, nawa po, Ama, pakahawakan mo ang aming bisig. Tulungan mo po kaming higit na maging matatag sa aming pananalig sa iyo. Tulungan mo po kaming huwag masakitan ang kalooban mo sa punang kinalugdan mo, ang mahal na Apo Kunching. Tulungan mo po kami, Ama, na umibig ng tapat sa iyo. Tulungan mo rin po, Ama, ang mga kapatid ko na nakalilimot sa iyo. Naway maalala niya ang hiwagang ipinagkaloob mo. Ipadama mo din po sa kanila, Ama, sa araw-araw ng buhay nila, na kung hindi dahil sa iyo, ang lahat ng bagay, wala silang matatamo. Amen. Maraming salamat po at palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Maraming salamat. At ang susunod ko pong tatawagin ay isang kapatid namin na hindi mo kakakitaan ng nalulugmok. Because siya pa, may dala-dala na siya, ikaw pa yung palalakasin niya. Ang laging nagpapalakas ng loob ko, 3 salita lamang niya. Laban lang, anak. Yun lang pong marinig ko sa kanya, lumalakas po ang espiritu ko. Kapag nagsalita na po siya sa gitna, lahat po nang nangihina ang damdamin, napapalakas po. Amen po ba? Pag nakilala niyo po ang susunod kong tatawagin, masasabi niyo, ay, oo, siya nga, napapalakas niya ang loob ko. Wala pong iba, kundi po ang aming mother of the house, si Mother Maris. Salamat. Salamat, Ama. Pinahintulot mo na maghayag ng kagandahang loob, ng kabutihan sa bawat araw, na kailanman ay di mo pinahintulutan na mawala, kundi ito ay patuloy mo ibinibigay sa pamamagitan ng kinalugdan, ang aming mahal na Kunching, na iwaga at pagpapala mo ay patuloy namin itatanggap sa dako mong tipanan, na ang mga kapatid kong mapagpala, mahiwaga. Amen. May po ba, Diyos? Kahiwagaan, hiwaga ng Diyos. Alam niyo po, nakakatuwa, nakakagalak, sapagkat bawat araw, marami po talagang pinatutupad ng Diyos upang patuloy natin siyang ipangalandakan. Amen? Hindi lamang sa material na bagay na binibigay niyang hiwaga,
Hindi lang din sa karamdaman na pinagaling ka, kundi kung paano araw-araw ay nabubuhay ka, dapat pasalamatan siya. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kakaiba po itong hiwaga na ibabahagi ko po sa inyo, sapagkat sa larangan po ng paglilingkod sa dakong ito, ang lahat ng kahiwagaan na nasisilayan ko sa aking mga mata ay nagaganap po mismo sa gitnang ito. Kung paano po pinalalakad ang hindi makalakad, nakakakita ang bulag, at yung halos mamamatay pa ay nabubuhay na. Nabubuhay pa ng ating Panginoon. Di ba hiwaga po yun? Nakita niyo po, maging kayo, nasisilayan niyo po yun. Ngayon sa pamamagitan naman po ng spiritual, yun nga po, sabi ni kapatid na Lynn, salamat kapatid na Lynn, yung hiwaga na, lugmo ka na, pero bakit malakas ka pa rin? Buhay po ba ang Diyos? May po ba yun? Hiwaga na hindi kayang sukatin kung paano itong nananahan sa katawan mo. At yun ay hindi magagawa ng tao. Kundi ang nagbibigay po nun ay ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu at sa pamamagitan ng mga aral na nagsisilbing bitamina sa bawat araw, yun po ay lakas na sa katauhan nating mahal na Apo Kunching ay ating natatanggap. Buhay po ba ang Diyos? 3 araw, pang-4 na araw na po ngayon, meron po ako isang alagang baboy. May alaga po akong pigi eh. Ngayon po, buntis na po siya. Siya po yung unang manganganak. Sa October 26 po, 27, anibersaryo. Sabi po nung aking taga-alaga, sabi niya, tita, sabi niya, hindi po kumakain yung buntis na baboy, ha? Kailan pa? Tumamlay na po bigla eh. Bakit bigla? Samantalang kanina pinakain ko, ang lakas-lakas niya. Ano po? Ito po ikukwento ko po sa inyo, hindi para magmagaling. Para ipakita po sa atin ng Diyos na ang hiwaga niya hindi lamang sa mga tao, kundi sa lahat ng likha niya sa mundo. Buhay po ba ang Diyos? May po ba yun? Di nakita ko po, maputla. Sabi ko, may lagnat. Ganito na lang anak. Lagyan mo kaya ng sukang paumbong. Haplusin po, yung parang tao. Kasi yun po yung binabahagi sa akin. Kasi pag pina-inject natin yan, hindi natin sigurado kung hindi maapektuhan yung anak niya. Basta pananaligan ko na sukang paumbong okay na siya. Wala naman po yung sabi, basta sundin mo lang ako. Ano po? Nung ginawa na po yun, bumili ng sukang paumbong, hinaplos ang tiyan, hanggang dito, hanggang sa sipo, dito sa may ilong. After 2 days, hindi pa rin siya kumakain. So habang pinagmamasdan ko po yung tiyan niya nalaglag na, sabi ko, Ama, isa lang tatanong sa akin ni Pearl, kalooban ba talaga ng Ama na mag-alaga ka niyan? Buhay po ba ang Diyos? May po ba yun? Sabi ko, kalooban niya. Pinanaligan ko siya na siya mag-aalaga niyan. Sabi ko, Ama, batid niyo naman po na ikaw lang yung inaasahan ko. Sa ganitong paraan, ipasisilay mo sa akin na mahiwaga ka pa rin. Sabi ko, hindi ko siya pa i-inject at kung kalooban mo na yan ay para sa kanya, bubuhayin mo siya. Kung hindi naman, okay lang po sa akin. Yun po yung binigay ko sa Ama na pagdulog. Hanggang umusad ang ilang araw, naisip ko po na ano kaya pakainin ko siya ng masarap na pagkain? Yun po yung inisip ko. Sabi niya, ano bang ginagawa? Sinusudsud lang po, yung broth chow, pakainin mo kaya siya nung gatas. Yung galing sa kulig. Yung sa kupang kulig, yung gatas. Parang tao din yan eh. Pagkatasin ko nga kako. Eto na po, nung naamoy po yung gatas na yon, dumila-dila siya. Tapos tumimpla po ako ng asukal at tubig, na 1 baso at asukal. Sabi ko, painumin mo yan sa kanya at ang kinin natin maghapon na yung kakain na siya. Boy po ba ang Diyos? May po ba yun? Alam niyo po ba? Nako, pagkaraan 3 araw, napakasigla po nung alaga ko. At nung nakita po ako kanina, halos maglulundag doon sa kulungan. Parang sinasabi niya sa akin na magaling na ako. Mga kapatid, bakit ko po ito binahagi? Yun lang po ay isang hiwaga ng Diyos. Kung ang hayop, nabibigyan niya ng konsiderasyon na buhayin niya, tayo pa kayang tao? Buhay po ba ang Diyos? May po ba yun? Kaya wag po tayo mawawala ng pag-asa. Sapagkat naalala ko po, ang kahiwagaan ng ating Panginoon na hindi kayang sukatin kung ano yung makikita ng mata mo. Kundi bawat minuto, segundo ng ating buhay, may hiwaga siyang ginagawa sa ating buhay. Amen? Siyempre po, yung buhay na sa ating pahiram. At alalahanin niyo po, na mahiwaga ang Diyos na may magagawa sa bawat araw sapagkat mas mahalaga pa tayo sa isang maya. Sabi niya sa banal na aklat, mas mahalaga kayo kaysa isang maya. So ibig sabihin,
Inihambing tayo sa kahalagahan, mas mahalaga pa tayo sa isang ibon na maya. So mga kapatid, kung ito po yung magiging paniniwala, paninindigan natin sa puso natin, bakit tayo matatakot na may karamdaman tayo? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi nga ng ating mahal na Apo sa kanyang katauhan, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, kapag takda na, wala tayong magagawa. Subalit kung may paraan at mabubuhay ka pa, kapag ibinigay ng Diyos, kahit hindi ka magsayang ng pera, bubuhayin ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, yun po yung ipinupunla ng ating Panginoon. Yung makamtan po natin yung tunay na hiwaga at kayang gawin ng Diyos. Amen? Kaya sa bawat araw po, sabi ko nga kay kapatid na Lynn, sadyang minsan, ang mga pagsubok ay pinagdaraanan sapagkat kasama po yan sa script ng buhay natin. Diba? Parang pelikula na kapag walang kontrabida, hindi mo marirecognize kung sino yung bida. Kaya kailangan may kontrabida lagi. Amen? So, balit doon sa kontrabida na yun, hayaan mo lang siyang bugbugin ka ng bugbugin. At the end, makikita mo kung ano ka ililigtas ng nangangalaga sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung kaganapan sa mga tao, sa ating mga tao, na sa dakong ito ay pinauunawa ng ating Panginoon na ito yung hiwaga niya. Hindi mo siya makikita na nagbibigay sa'yo kung ano yung hiwaga na yun. Subalit, habang nakikinig ka ng mga mensahe, ng Banal na Espiritu, sa katanting mahal na Apo Kunching, yung hiwaga na yun ay patuloy mong nararamdaman sa puso mo. Bakit kaya umiiba na yung pakiramdam ko? Dumating ako kanina dito sa dambana, dami kong problema, pero nagsasalita si Apo Kunching, parang nawawala yung problema ko. Hiwaga po yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit kaya pag alis ko sa bahay, inis na inis ako doon sa kapitbahay namin? Bakit nung andito ako naririnig kong mahalin daw mahirap mahalin, hindi na ako nagagalit sa kanya? So mapatutuhanan mo yung pag-uwi mo, babatiin mo yung kapitbahay mo. Buhay po ba ang Diyos? Sino yung nagbungkal ng puso mo? Ang Diyos na hindi mo nakikita sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Bakit kaya sa dambana na yon, kapag ako'y tumungtong doon, iba yung nararamdaman ko, ibig sabihin sa pintuan pa lang, may hiwaga ng pinadadama ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, wag po natin sukatin doon sa ibibigay ng Diyos kung ano yon. Dahil hindi siya kayang sukatin. Napakarami niyang paraan para maramdaman ng tao kung gaano siya kahiwaga. At yan po yung buhay ko. Napakarami po niyang paraan eh. Amen po ba yun? Sabi ko nga, Ama, masarap ka talagang kasama. Sapagkat lagi kanyang pinupunuan ng mga salita, mga aral na punong-puno ng pag-asa. Kahit alam mo bilang tao na hindi mo nakikita yung dapat mong asahan at hindi mo rin nararamdaman kung kailan mo makukuha. Subalit, ang Banal na Espiritu ay nangunguna na sa isip mo, kaya ko yung gawin. Anong dapat mong ipag-alala? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Sapagkat, sabi nga, minsan, na-amaze lang ang tao doon sa, ay pinagaling siya ang hiwaga ng Diyos. Huwag lang po doon. Amen? Sapagkat, paano kung ang lahat ay hindi mapagaling? Di magiging dalawa pa yung damdamin nyo. Bakit yun pinagaling? Bakit yun hindi? May hiwaga ba ang Diyos? Yun ang tanong eh. So mawawala pa yung concentration nyo na dapat magtiwala lang ako sa Kanya. Magsasalawahan ka. Amen? Kaya mga kapatid, doon po natin maaaring himayin. Paano natin paninindigan na ang Diyos ay mahiwaga? Huwag po tayong talusira. Pag sinabi niyang gagawin niya yon, maghintay ka. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Madali lang po. Huwag mong kainipan. Gawin mo lang ng gawin. Gawin mo lang ng gawin. Isang araw makakalaya ka kagaya ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya balang araw po, mararamdaman niyo po gaano kahiwaga ang Ama. Napakalaki ng kanyang hiwaga. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po ang kahiwagaan ng Diyos ay huwag lang nating kamtin kung kailan tayo nasyasahan. Kundi namnamin po natin kahit wala tayong natatanggap na nakikita nyo, sa puso po. Mararamdaman niyo po kung gaano siya kahiwaga. Kaya sa bawat araw, sabi ko nga, Ama, umuusad ang panahon, napakabilis. Matatapos na ang Agosto. Tapos September na, pagkatapos ng Pasko na, pagkaraan, susunod na naman taon. Lalo na daw po sa isang taon, lalo mabilis. Amen? Bakit po kaya? Yan ang patutuo ng Ama, na sinasala na niya po yung mga anak niya. Sinasala na niya. Hindi na pinagtatagal pa, kundi ngayon din,
humiling ka sa Diyos, ngayon din, tumawag ka sa Kanya, ngayon din, sumama ka sa Kanya. At mararamdaman niyo po ang kahiwagaan niya kung paano siyang kumilos na hindi kaya ng tao. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, sa dakong ito, naramdaman ko po ang hiwaga ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga aral, bakit ako nabihag? Samantalang hindi naman ako inakit ng mahal na apo sa pamamagitan ng pagkain. Hindi naman ako inakit ng mahal na apo sa pamamagitan ng pera. Kundi, nabihag ako sa pamamagitan ng aral ng ating Panginoon, nakakaiba siya magsalita kaysa sa tao. Buhay po ba ang Diyos? Nararamdaman niyo po ba yon? Kung ito po yung pagyayamanin natin, yung dakong ito hindi po ninyo makakalimutan. Amen? Hinding-hindi. Sapagkat umuukilkil sa isip at sa diwa mo yung tinig ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo, kunsing lalo yung mga awit niya, para yung hinihele. Kaya kung ito po yung nanamnamin mo, bakit kaya yung babaeng yun ganun ang tinig, parang lalaki? So hiwaga na po yun. Alam mo na yung kung sino yung nasa loob ng katawan niya. Buhay po ba ang Diyos? O yan po, pinapaliwanag ko na po sa inyo. Yan po yung mga senaryo na nakabihag sa akin. Kaya alam ko po kung paano ako nabihag. Wala po imposibleng mabibihag din po kayo. Sapagkat ang mga kapatid kong alagad at kaps, nabihag din po sila. Na ang sabi nga, hindi mo pwedeng basihan yung ano yung makakamtan mo. Kundi kung ano yung damdamin mo sa puso mo nakagaan sa'yo. Siyempre, bakit ganun? Iba yung nararamdaman ko, pakiramdam ko, parang iba na ako. So pag iba ka na, at alam mo kung sino ka noon, at nabago ka ngayon, yun ang hiwaga ng Diyos na hindi mo nakita kung paano kanya nilinis. Hindi kagaya ng mga bagay na lilinisin mo, may makikita ka eskoba, may makikita sa paglalaba, makita mo Clorox, sabon. Dito po hindi. Ikaw mismo ay makakakuha ng panlinis sa katawan mo sa pamamagitan ng aral. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, yung kahiwagaan ng ating Panginoon, huwag nating sasayangin. Yun po yung number 1. Na kapag nakamtan nyo po yung hiwaga niya kung paano kayo mabibihag niya, ay nako, sasabihin nyo, mas mahal nyo pa kaysa sa asawa ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Opo, mas mahal nyo pa ang Diyos kaysa sa mga asawa ninyo. Kaya mga kapatid, yan po yung iiwanan ko po sa inyo. Kilalanin nating lubos ang buhay na Diyos. Hindi man bumababa sa oras na dito sa harapan para sabihin sa iyong, mahiwaga ako anak, kamtin mo ako. Mahiwaga ako anak, magtiwala ka. Hindi po, makinig po kayo mamaya sa pagluwal ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching at mataman po kayo na tumitig at makinig. Damhin niyo po sa puso niyo, kusa po yung papasok kapag walang bara ang puso niyo. Kusa po yung papasok, tatanggapin nyo ng buong buo at doon mag-uumpisa na ang hiwaga ng ating Panginoon ay mararamdaman nyo mula ulo hanggang talampakan kapag ipinagparaya po natin ang ating mga katauhan. Muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mami. Lugmok pa po ba kayo? Hello? Hi! Napakasarap pong magbahagi ng aming Mother of the House. Ano po? At ang susunod ko naman pong tatawagin ay isa ding kapatid naming alagad na sa kapatid na Tito JR po. Salamat po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po, pahintulot po ng Panginoon. Hiwaga na sa bawat araw nagaganap at natutunghayan po natin. Siguro po kaya pinahintulot akong patayuin sapagkat mayroon po akong mga hiwagang natunghayan sa pagmimisyon po doon sa may Kalaka, Batangas, na napahintulutan po akong makasama ng 2 gabi. Hiwaga ng Diyos sa pagkilos ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, at bilang ikaw ay isang alagad na ang nasa mo talaga ay makita ang gagawin ng Diyos, talagang ipakikita niya sa iyo.
Alam niyo pa mga kapatid, tayo nabibilang tayo talaga sa mapalad sapagkat nung po sa dakong tinunguhan bagamat malayo, talaga pong nakita ng Panginoon ang uhaw ng mga kaluluwa na hindi na nakakapakinig ng ganitong salita sa katauhan po ng mahal na Apo Kunching. Sapagkat nung pangalawang gabing pagmimisyon namin nung linggo ng tanghali, talaga pong maraming dumalo at doon ko natunghayan ng pagkilos ng Diyos. Sapagkat wala namang inaanyayahan, subalit pagka talaga ang Diyos kumilos, siya talaga bilang buhay na Diyos na hihipuin ng tao. Wala mang kamalayan ng tao, hindi man maunawaan, subalit kapag dumalilo yung Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, nung pong itaas na yung kamay niya na nakaganyan siya, talaga pong nakita ko kung paanong ang tao ay talagang nakapokus. Sapagkat alam niyo po mga kapatid, pagka espiritu na sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, madadama po ng tao maski walang pandama. Sapagkat doon po niya maipakikita na ang Diyos, ang hiwaga ng Diyos ay talagang nasa mahal na Apo Kunching. Napagkatapos po ng mensahe na nagbigay po ng mangilan-ngilang Biblia, yung bagong tipan, kaunti lang po, kaya mapalad yung nabahagi na sa dako ngayon. At meron po akong dalawang nalapitan na tinignan ko po yung Biblia at sinabi po na pagtuunan ng pansin sapagkat dito sila magkakaroon ng lakas ng loob kung paano nga ang narinig nyo ay nagmula sa banal na Espiritu. Sapagkat alam niyo po mga kapatid, nananabig po sila sapagkat tinatanong nila, kailan po kaya babalik si Apo Kunching? Wala po akong naitugon sapagkat hindi ko rin po alam. Sapagkat ang nakakaalam po at tinugon ko sa kanila, ipagdasal niyo po sapagkat ang katotohanan po ang nagpapadatal po sa mga dakong malalayo ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya sabi ko, napakapalad ng dakong yaon. Kaya pala ang Ama humahayo, naglilikom sa mga hindi nakakaunawa, na hindi kagaya natin na napakapalad natin sa dakong ito sapagkat sa bawat araw, sabi nga ng Panginoon, nandito na tayo, naririnig natin. Kaya sabi kong mapalad, sapagkat sila sa unang pagkakataon, nadama nila yung mensahe ng banal na Espiritu. At bakit nga raw po ba nalalaman yung mga bagay na ginagawa nila? Yun po ang patotoo na ang banal na Espiritu ang kumikilos, na hindi ang katauhan ng mahal na Apo Kunching sapagkat wala pong kamalayan bilang tao. Ganyan po ang Panginoon, hiwaga na sa pamamagitan ng salita, kayang buksan ng tao. Kagaya po sa dakong ito. Kung nandito po pala tayo at nakikinig tayo na parang wala lang, na hindi natin nananamnam yung bawat sambit ng banal na Espiritu, uuwi po tayong wala. Na hindi po tayo makakapagsabuhay ng bagay na ibinibigay ng banal na Espiritu. Yun po ang katotohanan sapagkat kung nanamnamin po natin ang bawat salita ng banal na Espiritu, kapag tinanggap at isinabuhay natin, pakinabang na pakinabang po ng sarili natin. Sapagkat yun po na ipapaganap ko sa sarili ko yun, kaya ka po nasasambit. Masarap kasama po ang Espiritu. Ano man pala ang ginagawa mo, nagagawa mo ng wala kang pagal, nagagawa mo ng wala kang galit, nagagawa mo ng masaya at maligaya ang puso mo sapagkat siya nga ang kasama mo. Nasa kumbilang tao, parang bakit mo nagagawa? Yun po ang katotohanan na ang pagkaambon ng Espiritu po, tinanggap natin at nadama natin. Talaga pong hiwaga na masasabi natin sa sarili natin na ganun pala ang Diyos. Hindi man natin nakikita Espiritong kumikilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya po yun, isang pagbibigay lamang po ng pagninilay. Bakit po yung mga taong sa malayong lugar, minsan lang nakapakinig, subalit nakatanggap? Sapagkat yun nga po ang Panginoon, doon po napapatunayan ang sinasabi ng banal na Espiritu na walang malayo na hindi malalapit at walang malapit na hindi malalayo. Batid ko po na karamihan sa atin, batid na yung talinghaga na yon na kung paano nagaganap sa tao. Kaya ako po talagang nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat sabi ko nga kung ano yung kalooban niya, masarap maglingkod, sakripisyo, kahit natutulog ka lang na nakasandal sa upuan,
kahit kinakagat ka ng lamok, subalit kapag hindi mo inisip yung sarili mo na ikaw ay nagtunguron para makakita ng mga bagay na pangmata ng katawan ng bilang tao, wala ka pong makakamtang galak. Subalit kapag habang nandun ka pala at nagpapahayag ka mag-isa mga kapatid mo ng hiwaga ng Diyos, alam niyo po, nandun po yung kapangyarihan ng Panginoon. Magaganap po sa inyo yan kapag gano'n ang inilagay nyo sa isipan nyo. Sapagkat sa isang gabi ko po ron, talagang mga kaps na kabahaginan ko, mga taga Mapaniki, totoo po na sila nagpapatotoo kung ano yung naganap sa kanila sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na ang sa pagsang-ayon ko po ay gano'n na lang, sapagkat talaga pong kapag ka naganap sa buhay mo at naganap sa buhay ng kapwa mo, doon mo mapapatunayan na ikaw ay bilang isang naglilingkod para bang galak na galak ka, sapagkat yun ng Panginoon, na kapag nakakita siya ng nahahango sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, yun po ang kagalakan ng ating Apo Kunching bilang isang naglilingkod na makakita po ng nahahangong kaluluwa na ating mga kapatid. Kaya yun ang pong masasabi ko sa ating lahat, na napakapalad po natin. Kaya yung ibinibigay na pagkakataon ng Panginoon, damhin po natin sa tuwina sa bawat araw, sapagkat doon mapapatunayan mo at makikita mo kung ano nga ba yung hiwaga ng Diyos sa dakong ito. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po. At ang susunod ko naman pong tatawagin ay isang tagasunod po, si Tita Lucy. Magandang umaga po sa mga alagad, choir, tagasunod at pasyente. Hiwaga. Ang kahiwagaan po na nadama ko ay noong pong pupunta kami ng misyon sa Batangas. Nagpunta po kami, nagsama-sama po kami nila kapatid na Marcos, pumunta kami sa Cafe Isabel. Doon po namin napag-usapan na sasama kami sa misyon. Kahit na anong mangyari, sasama kami. Subalit, pagdating ko po sa amin, kinuwento ko doon sa kapatid ko na sama kami sa misyon. Sabi sa akin ng kapatid ko, ate, hindi ka pwede kasi alam mo naman, may edad ka na. Malayo ang biyahe, malayo yun, baka hindi mo alam, sabi nga nun. Sa dating buhay ko po, pag kinokontra akong gano'n ng kapatid ko, galit na po ako. Kasi hindi naman siya lalakad, ako naman eh. Gano'n ang katwiran ko eh. Ba't ba ako naman ang lalakad, hindi naman. Hindi po ako kumibo sapagkat ang katwiran ko, bahala na. Basta sasabihin niya hindi ako sasama, ganun lang, hindi ako sumasagot, hindi ako kumikibo, hindi ko siya kinokontra, ganun. Subalit, kumilos po ang Banal na Espiritu at hindi po ang damdamin ng kapatid ko. Kala niyo po ba, Sabado tayo aalis eh. Biyernes pa lang po, ginagayak na ng kapatid ko ang lahat ng dadalhin ko. Hindi po ba hiwaga yan? Siya na po ang naggayak ng aking dadalahin, hindi na po ako, hindi niya sinabing, hindi ka nasasama ko, hindi. Sabi ko, Ama, napakabuti mo talaga. Hindi po mo ang puso ng aking kapatid. Biyernes, iginayak na po lahat yung dadalhin ko eh, hindi po mabubuhatin ko na lang. Kaya, nagpapasalamat po ako at nasama ako sa misyon na nakita ko po kung gaano ang mga tao na nagtitiwala sa Panginoon. Katulad po nung huling araw namin doon, talaga po napakadami. Totoo po yung sinabi ng Tito JR na talagang dating at dating ang tao, talagang parang
Para ba yung manok na kinukurok na para lumapit? Yun po. Kaya po, magtiwala lamang po tayo sa Ama na may magagawa siyang hiwaga sa atin. At doon po sa mga may karamdaman na hindi pa po gumagaling at naiinip, wag po tayong mainip sapagkat ako din po nung pormero, ganun po ako eh. May karamdaman po ako. Nabanyusan na po ako ng 9 na araw. Nagpa-bless na po ako ng 9 na araw. Hindi pa po naaalis ito. Kapatid, ala na akong maga. Siya po yung may gawa, kaya ako nandito. Yan pong ating kapatid na Kaps na yan. Siya po ang nagsama sa akin, babanyusan lang doon po ako, gagaling ako eh. Kaya, salamat po kapatid. Huwag po tayong mainip sapagkat ako po, 9 na araw ako nagbanyos, hindi po ako gumagaling. Hindi po ako kalahating taon na po ako, hindi pa po gumagaling yan pa ako na yan. Doon na po ako nagnilay. Magnilay po tayo. Sapagkat baka po tayo meron pang hindi tinatanggal sa puso natin, kaya ayaw tayong gumaling. Kaya po nang ako ay magnilay, napatunayan ko po na ang hiwaga ay sa pamamagitan po ng pagtura ng banal na espiritu sa katauhan ng ating kinalugdan. Marami pa po pala akong hindi inaalis sa puso ko na basura. Marami pa po pala akong mga ginagawang hindi kalugod-lugod sa Kanya. Kaya po nang ako ay makapagnilay at napatunayan ko po na ako pala ang may pagkukulang. Ngayon po, yan po pa ako na yan, magang-maga yan nung araw, noong ako'y nandito. Pero ngayon po, magaling na kasi po, sinuko ko na po lahat. Bagamat, nalalaman po niya, bagamat hindi pa po ganap, subalit nagsusumika po ako na makalalayaran po ako. Yun lamang po at magandang umaga. Maraming salamat po. At ang susunod ko naman din pong tatawagin ay isang rin pong tagasunod na pinasilayan ng kahiwagaan ng Ama. Wala pong iba kundi po si Tita Mila. Muli po magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po Ama, papurit pasalamat muli po ang binabalik ko sa iyo sa kahiwagaang pinagkaloob po sa akin, sa kagalingan ko pong natamo sa lugar na ito. Maraming salamat po Ama. Talaga pong napakahiwaga mo sapagkat binigyan niyo po talaga ako ng pag-asa na makarating dito sa lugar na ito. Sa pamamagitan po ng aking karamdaman ay napunta po ako sa lugar na ito. Kaya papurit pasalamat sa iyo, Ma, sapagkat hindi niyo ako pinabayaan. Dahil yun nga po, sa mga nakaraan ko pong karamdaman, nagkaroon po ako ng breast cancer. Nung po nasa ibang bansa po ako, nung po nasa Hong Kong ako. Ka-opera ko lang po noon. Tapos po, nabalitaan ko nga po na may gawain dito. Pero sa ibang bansa po ako na-opera. Hanggang po sa, binigay nga po sa akin ang telephone number ni Apo. Kapag po talaga ninenervous ako at natatakot dahil nga po cancer, siyempre po parang inisip ko noon na hindi na ako mabubuhay ng matagal. Inisip ko po noon na pag-uwi ko, makakasama ko na lang yung pamilya ko sa madaling panahon. Subalit, binigyan nga po ako ng kahiwagaan ng Panginoon. Heto po ako ngayon sa harapan nyo, halos mag-6 na taon na po ang aking pinagdaan ng karamdaman. Ito po, magaling na po ako ngayon. Inaangking ko po na iyon po ay talagang pinagkaloob sa akin ng Panginoon, ang kahiwagaan sa buhay ko, na
lubos na niya po akong pinagaling. Tapos nga po, nasundan pa nga po ng pagkaka-stroke nung pong last year. March naman po yon. Ayun po, talagang hindi na po ako nabalik magtrabaho. Talaga pong nanatili na po ako dito na sa bawat araw, nagsusumika po ako makabalik dito para po papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon sa kahiwagaan po. Pinagkalob niya po sa akin, talaga pong sa bawat araw, pinupuri ko po siya at pinasasalamatan sapagkat binigyan po ako niya ng panibagong buhay. Kaya Ama, maraming salamat po sa iyo, sa kadakalyaan mo, sa kahiwagaan mo, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa katauhan ni Apo Conching. Maraming salamat po. Thank you po, Lord. Maraming salamat po. At ang susunod ko naman pong tatawagin ay isa po na kapatid na alagad, si Kuya Verhel. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po tayong lahat at bilang pasasalamat po sa ating buhay na Diyos, sama-sama po natin siyang alayan ng masigabong palakpakan. Walang hanggang papuri at pasasalamat po ang ating pong ibinabalik sa ating dakilang Ama. Sa bawat mga biyaya at pagpapalang sa atin ay kaloob niya. Higit po sa mga kahiwagaang ating nakakamtan sa bawat araw, na wala pong makapagbibigay maliban siya lamang. Amen po ba? Amen po ba? Mayroon po bang kayang makapagbigay ng kahiwagaan na tao? Wala po. Ang tanging makapagbibigay ng kahiwagaan sa buhay ng tao ay ang Diyos na totoo. Subalit dahil mabuti ang ating Diyos, di natin siya nasisilayan at di natin siya nahahawakan. Kaya upang ganap nating masilayan at maramdaman ang kanyang kahiwagaang alay, ang kanyang espiritong banal ay patuloy kumikilos at gumagalaw, gumagamit sa katauhan upang maging instrumento at daluyan upang kahiwagaan ay ganap nating makamtan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa bawat pagbabahagi po na madalas ko pong naririnig sa dambanang ito, maaari nga pong maraming magsabi, paano kung masasabing mahiwaga ang Diyos at may hiwagang nakamtan ako na mula sa Diyos? Ganitong mayroon akong karamdaman. Ilang araw na ako, buwan o taon ang pinahihirapan. Paano kung masasabing mahiwaga ang Diyos? Habang panahon at napakaluwat na panahon nang naghihirap ako sa buhay, ang tanging tugon po ng ating Panginoon sa mga salitang naririnig natin sa dakong ito, tama, mayroon kang karamdaman. Tama, mayroon kang pinagdaraanan. Subalit siya'y mahiwagang tunay. Bakit po? Bakit sa kabila ng lahat ng iyan, pagsilay ng bukang liwayway at umagang naturingan, nadidilat mo pa ang mga mata mong taglay at ang buhay sa iyo pa'y pinahihiram, isang hiwagang dapat ipagpuri at ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi daw po ng salitang tao, to see is to believe. Maniniwala ako kapag may nakitang hiwaga ako. Subalit ang pinararating pong mensahe sa atin ng ating Ama sa sandaling ito, anak na minamahal ko, magtiwala ka munang totoo, manampalataya kang totoo, upang hiwaga ko'y masilaya at makamtan mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, sapagkat paano mong makikita ang hiwagang gagawin ng Ama kung sa puso mo'y walang pagtitiwala ka? Paano mong makikita ang hiwagang gagawin ng Ama kung sa puso mo'y puro pag-aalinlangan ka? Amen po ba? Sa isang magulang man po, kapag gusto kanyang bigyan ng isang damit para matuwa ka, subalit nakita niyang wala ka namang kahilig-hilig sa damit
at ayaw mo yung mga binibigay niya, maulit pa po ba yung pagbibigay niya? Hindi na po. Subalit sa ating Ama, napakabuti niya. Patuloy siyang nagbibigay at nagpapakita ng hiwaga. Subalit sa mga tao pong bulag at ayaw sa kanyang tumanggap, wala po silang nararamdaman na nagbibigay ng hiwaga. Sapagkat ang akala po ng iba, ang biyaya, ang pagpapala at ang hiwaga ay nasusukat lamang sa mga material o pinansyal na bagay. Hindi po. Alam nyo po sa dakong ito, ang tunay na kahiwaga ang binibigay ng Diyos na buhay, yaong di nahawakan ng mga kamay na taglay at yaong di nasisilayan ng mga matang tinataglay, kundi ang tunay na kahiwaga ang sa dakong ito'y binibigay, yaong di man nahahawakan, di man nasisilayan, subalit nararamdaman ng ating mga kalooban. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yaon po ay ang hiwaga ng pag-asa, hiwaga ng kapayapaan, hiwaga ng kagalakan, at higit sa lahat po, ang hiwaga na tayo'y magkaroon ng pananalig at pananampalataya. Mga kapatid, ako po, sa dami po ng mga lugar na napuntahan ko, upang maramdaman kong totoo na ang Diyos ay buhay, hindi ko po ito naramdaman at hindi ko po ito nakamtan. Subalit ang aking pong mga paay inakay sa dakong ito, tumanggap at binuksan ko ang isip at puso ko. Ang pinakadakilang hiwagang ginawa ng Diyos sa buhay ko ay yung tinala niya sa isip ko, tinala niya sa puso ko. Buhay pala siya, makapangyarihan pala siya, na kung mananampalataya at magtitiwala ka, anak na minamahal niya, anong di niya makakaya? Kung tapat sa puso mong pagkilala mo sa Kanya, hiwaga niya ay makakamtan mo sa tuwina. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa dako pong ito, walang mismong Diyos na bababa na makikita mong nasa harapan mo bilang ikay nilikha. Kundi sa dakong ito, ang Espiritu niyang mula sa Ama, ang Espiritong mula sa Anak at sa Ama, ay gagamit sa katauhan ng kinalugdan niya bilang Apo Konching na tinatawag natin siya. Kung sa bawat salitang iluluwal niya, sa bawat salitang sasambitin niya, ikaw na anak niya ay magtitiwala, maniniwala, at tatanggap kapawa, mayroon siyang magagawa. Kung tumungo ka sa lugar na ito, karamdaman ay taglay mo, subalit nagtiwala kang totoo, Espiritu Santo'y dadaloy sa katawan mo, pag uwi mo, kagalingay na tamasa mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa bawat araw po, ang ating Ama ay patuloy nagbibigay ng hiwaga. Subalit ang hiwaga, di lahat ay makapapala. Ang hiwagang mula sa Amang dakila, mapapala lamang ng mga taong anak niya sa lupa na sa Kanya'y nagtitiwala at dumadamang lubha. Amen po ba? Kaya ang iwanan ko po sa inyo, yamang kayo'y naririto, tumugon sa panawagan ng Diyos na totoo, sa pagkakaluklok nyo sa mga upuan nyo, pagtitiwalay tukdin at gawin nyo, sapagkat di ordinaryong lugar ang tinunguhan nyo, kundi lugar tipanan ng banal na Espiritu na sa pamamagitan ng taong ginagamit sa dakong ito, kung pagtitiwalaan mo, siyang gagamiting instrumento upang hiwaga ng Diyos ay makamtan at maramdaman mo. Apo Konching pangalan nito, pagtiwalaan mong totoo, gamit ng Diyos Espiritu Santo upang hiwagay ibigay sa iyo. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid na Verhel. At maraming salamat din po sa lahat ng nagbahagi. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon.